Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, kapatid at kaibigan. Welcome sa ating panibagong segment, handog ng Stats Away Facebook Live. Ang segment natin ay ang pag-aaral sa Biblia sa pamamaraang inductive Bible study method. So welcome at ang kapayapaan ay sa inyo lahat. Saan man kayo naroroon ngayong araw na ito mga kaibigan. Kung kayo nandito sa ating bansa, ang ating mahal na bansang Pilipinas, o nasa ibang panig ng daigdig, ay dalangin ko na kayo ay nasa mapayapang kalagayan, malusog, at masaya, masigla. At samahan niyo ako sa ating programa, ang pag-aaral ng Biblia, ang inductive study method. At ang araw na ito mga kaibigan, ang ating simula. Ako ang inyong lingkod at kaibigan, Elec Ebreo, at sana samahan niyo ako sa ating mahabang paglalakbay sa pag-aaral. Kasi ang ating gagawing pag-aaral ay malawak na pag-aaral. Okay, so ang ating pamamaraan ng pag-aaral ay inductive. At ang inductive study method ay from specific to general. Hindi ito pamadalian, hindi ito mabilis. Hindi mabilis sa pag-aaral sapagkat matagal ang pag-aaral at mabagal din ang pagtuturo upang ito yung ating maunawaan. So, ang inductive method, ito yung pasaklaw, malawak ang ating tatahakin. Ang inductive, ito yung magmula sa specific, from specific observation that involves sa general conclusion. Okay. Inductive reasoning moves from a specific observation to a broad generalization. So malawak. Ang approach natin dito ay ang approach sa pag-aaral ng inductive ay may tatlong mahalagang pamamaraan. So, habang tayo na may magtatagal sa ating pag-aaral, ay ito maobserbahan at ito rin ay inyong matututunan. So, ang inductive study, ito ay isang approach. So, basahin ko na sa wika English, no? Inductive Bible study is an approach to God's Word focusing on three basic steps that move from a focus on specific details to a more general, universal principle. So, from specific to general. Hindi ito katulad ng deductive na from general to specific. Okay. At ang approach dito ay una, observation. Kaya ang pag-aaral ng inductive ay parang nag-iimbestiga. Sa observation, merong yung tinatawag na 5H, 5W, and an H. Ang observation kasi, ang ating tinitingnan dito, what does it say or yung action? Ano mga pangyayari? Una, may tanong dito na who, what, when, where, and why. Yan. So, para tayo nag-uumpisa. So, sa observation mga kaibigan, ay tinitingnan natin, inimbisagan natin mabuti ang nilalaman ng scripture bago tayo magkakaroon ng conclusion. So, unti-unti. Halimbawa,
kung sinabi natin na ang isang bag ay maraming lamang bato, at ang sabi, ang laman ng bag ay mga puting bato, hindi kagad natin paniniwalaan na ang laman ng bag ay puting bato. Kaya kukunin natin ang laman ng bag at nakita natin sa puting bato, tapos kinuha natin ang isa pa, hanggang sa makuha natin lahat ang laman ng bag na ang lahat ng bato ay puti. Kaya masasabi natin na ang laman ng bag ay mga puting bato. Kasi naimbestigahan natin, naobserbahan natin. So, sa pag-aaral natin ng scripture, so sa scripture, tinitingnan natin dito, sino ba ang nagsasalita? O sino ang kausap? Ano sinasabi? O ang mga pangyayari kailan nangyari? Kung saan nangyari? So yung sinasagot natin dito sa observation, yung mga katanungan, what? Ano? Ang nangyari? O sino ang nangyari? Sino ang mga karakter? Mga sangkot sa usapin? So nag-uusap? Sino nag-uusap? Saan? O kailan? Kaya nag-iimbestiga na, tinitingnan natin ang laman ng scripture. Kasi pag-aaralan natin dito mga kaibigan ay ang scripture, ang salita ng Diyos. Yung mismo salita. Hindi Bible. Sapagkat ang Bible ay hindi salita ng Diyos. Ang Bible ay mga aklat ng salita ng Diyos. Ibig sabihin kasi ng Bible ay library of books. Biblios means library of books. Kaya ang Bible na ating pinapag-aralan ay 66 books. Yung ginagamit natin ay 66 books. From Genesis to Revelation. So yan ay aklat ng mga aklat. Kaya hindi natin pinag-aaralan ang Bible. Ang pinag-aaralan natin yung aklat sa Bible. Yan mga kaibigan. So para maging maliwanag. Pangalawang approach is interpretation. What does it mean? Ang ibig sabihin ng interpretation. Ano ba ang ibig sabihin? So sa interpretation, meron tayong ginagamit din sa kasangkapan o pamalaman natin kung ano ang pamamaraan para malaman natin ang mga ang interpretation o ang kahulugan. Yan ang tinatawag na hermeneutics. Ang hermeneutics, ito ay the art of interpreting the scripture. Kaya meron tayong masusing pag-aaral. Hermeneutics means the skill and arts of interpretation. Kaya hindi natin basta-basta mabibigyan ng kahulugan ang ating naobserbahan hanggang di natin napapag-aralan sa tamang pamamaraan ng pag-interpret ng scripture. Ang Biblia maraming aklat. Meron diyang narratives, meron diyang poetry, meron diyang prophecy, at meron diyang epistle. So sa lahat na yan, meron tayong mga pasangkapan sa interpretation para malaman natin ang eksaktong kahulugan para magkaroon tayo ng conclusion. So hindi lamang malaman natin ang kahulugan, pero dapat din nating maintindihan. Hindi sapat ang malaman ang kahulugan, kundi dapat natin din maintindihan sa kapamaraan ng exegetical approach o exegesis. Ang exegesis kasi is to get out or get from them yung ibig sabihin to know exactly what it means. So, ini-extract para malaman ang ibig sabihin. Hindi yung gumagawa lang tayo ng haka-haka. Hindi haka-haka ang ating kailangan dito. So ngayon, kung napag-aralan mo, kung tamang interpretation, naintindihan mo ibig sabihin, yan, pwede ka nang magkaroon ng exposition, pagpapahayag ang ginagawa natin sa interpretation. At ang hermeneutics ay may mga pamamaraan ng pag-interpret sa scripture. Una, kung narratives, ang pag-aaralan natin ay narratives, yung gospel ay ang pag-aaralan natin. So sa narratives, kinakailangan, bago natin i-interpretan, we should study the scripture in context. Kinakailangan basahin natin ang scripture in context. Yung kabuuan.
Pangalawa, mayroong mga scripture na ang nag-interpret ay scripture mismo. Ha? Scripture interpret scripture. Ha? And then, ang interpretation, we should interpret literally ang scripture, hindi yung pag-interpret ng spiritualizing the scripture. Yan ay lang sa mga pamaraan, ha? At saka na natin papag-aliwanag kapag tayo patuloy sa pag-aaral. So, ito yung overview lamang. So, the New Testament scripture have priority over the Old Testament. And what is explicit has priority over what is implied. So, yung mga kaibigan, ang observation. Ginagamit natin sa ating pag-aaral ng exit ng inductive ay ang mga pamaraan na dapat nating maintindihan. Pangatlo mga kaibigan, pagkatapos ng interpretation, kailangan naman din doon yung nasagot na natin yung apat na H, na apat na W. Talaga, who, what, when, where, and yan, yung ating observation. Ngayon, yun namang why, yung ating interpretation, and how. So, ang kailangan naman yung ating conclusion. So, after the process of observing and interpreting, it is now the important thing, yung application. Ang ibig sabihin ng application kasi, what does it mean for my life? Ano ba ang kahalagahan ito sa aking buhay? So kaya tayo nag-aaral ng Biblia upang makita natin ang kagustuhan ng Diyos o layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kaya, yung ating pag-aaral ng Biblia, hindi ito head knowledge. Lamang katulad ng ating pag-aaral sa eskwela. Nung tayo nag-aaral sa eskwela, mula elementary hanggang kolehiyo, ay dahil sa ating ambisyon tungkol sa ating mga buhay, pang physical, material, o pang kabuhayan. Pero sa ating pag-aaral ng Biblia, ay kinakailangan natin malaman at may pamuhay ito ayon sa kalooban ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay, may bagong buhay tayo at buhay na relasyon sa Diyos. Buhay na relasyon sa Diyos. Sapagkat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. So yan ang layunin ng pag-aaral natin ng Biblia. Kaya kailangan natin maintindihan, matutunan kung ano ba talaga ang pakay ng Diyos sa atin. Bakit na tayo nilalang? Bakit na tayo binigyan ng buhay? So, ano ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? So, ang pag-aaral ng Biblia ay mayroong panghabang buhay na epekto sa ating buhay. Mayroong epekto na panghabang buhay. Yan mga kaibigan. So, ito ang ating panimula sa ating pag-aaral. Yan ay unang, ito'y bird's eye view lamang ng ating pag-aaral sa iyon lamang, pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng inductive. Maraming pamamaraan ng pag-aaral ng Biblia mga kaibigan. At ito inductive study method, ito ay isa lamang sa pamamaraan na kung ikukumpara natin ito sa deductive, topical, or other approach sa Bible studies, knowing the Bible, ito ang approach natin sa inductive ay ito malawak, malawak ang saklaw nito. Hindi kaya tayo nagkakaroon ng conclusion, kundi from specific to generalization, and then doon lamang tayo magkakaroon ng conclusion after the thorough investigation of the scripture. Yan mga kaibigan. Okay. So, ang ating pag-aaralan dito sa ating gagawin tuwing hapon, lalo Lunes hanggang Biyernes, ay ang New Testament. Ito ang ating pag-aaralan ng New Testament. Ang Bible kasi ay may dalawang bahagi, the Old Testament and the New Testament. So, yung Old Testament is composed of 39 books.
Ang New Testament naman, it is composed of 27 books at ito ay sinulat ng 15 to 16 person. Ang kabuuan ng Biblia ay sinulat ito ng nasa 40 uh, person, prophets or apostle na sumulat ito, inspired by the Holy Spirit. But the New Testament, it is written by 15 of the 6 person according to these scholars. At ang New Testament ay binubuo ito ng apat na seksyon. Okay. Seksyon o bahagi. Ang New Testament, mga kaibigan, ay binubuo ng Gospel. Mark, Matthew, nabanggit ko ang Mark kasi yung Mark ang kauna-una sinulat. Matthew, Mark, and Luke. Ito yung unang bahagi ng New Testament. Yan ay narratives. And Book of Acts, the Acts of the Apostle or the Acts of the Holy Spirit, yan ay narratives din. Okay. Pangatlong bahagi ay ang Epistles. Ang Epistles na Paul at ang Epistles, yung mga sinulat ni Pablo, ito yung Pauline Epistles and the General Epistles na sinulat naman ni John at saka ni Peter. And then Revelation. Ang Revelation ay sinulat ni John, which is Apocalypse or prophetic. So, ang mga bahagi ito, mga kaibigan, ay may kanya-kanyang layunin. Yung gospel, ito ay life and ministry ni Jesus Christ. The life, work, and the death of Jesus Christ. Ito ay ang buhay, gawain at pagkamatay ni Jesus Christ. Yun ay narrative. Ito ay sinasanaysay ng mga apat na apostol na sumulat. Ang Acts naman, ito ay dito, this is the birth of the church, so yung movement ng Holy Spirit sa movement ng Christianity. Kung saan ito nagsimula hanggang sa ito ay lumago at lumalat sa buong daigdig. Na hanggang ngayon ay patuloy na lumalaganap ang gospel sa pamamagitan ng work ng Holy Spirit through the apostles and the disciples. And then yun namang epistles, ito yung instructional, this is doctrinal, instructions and correction na yan ang purpose ng epistles. At yun ang mga apocalypse or the revelation, this is written for us to know the future events. Kung ano mangyayari sa narap, this is prophetic, mga kaibigan. Okay. Yan, nag-umpisa na tayo. Ha? So, ating pag-aaralan ay ang umpisa natin pag-aaralan ay ang Gospel of Matthew. May pag-aaralan natin bukas na natin tutuloy bukas ang pag-aaral natin dyan. So, ang Bible, napansin natin na ang Bible ay mayroong mga chapter at verses. Pero sa simula, ang Bible ay isang rolyo. Isang rolyo ganyan, ang roll, ang Bible. Na ito'y walang chapter, walang verse, tuloy-tuloy lang. At sa pamagitan ni Robert Stephanos at ni Stephen Langton, ito nagkaroon ng verse, ng chapter at verses. Kaya madaling pag-aralan. So, hindi katulad nung ito'y hindi pa nagkakaroon ng verses and chapters, ay talagang paano matatandaan nyo? So, it's kalooban ng Diyos na magkaroon ng chapter ang bawat aklat at mayroong verses. Kaya kinakailangan natin na pag-aralan mabuti kasi yung context nito, yung verses, yung chapter at yung chapter and verses, yung division niyan mismo, minsan wala sa context. Ha? Wala sa context eh. Hindi yung segment niya. Kaya kailangan natin na pag-aralan mabuti kung ano ba yung context. Sapagkat maaari yung chapter na to, naputol sa chapter, basta nagkaroon ng verse, pero hindi siya magkaugnay o magkahiwalay. Nagkahiwalay sila. Kaya kailangan natin dyan ang pag-aralan, yung context. Kaya kailangan masusi pag-aaral. Yung mga bagay na yung mga kaibigan. Kaya nga ano ba sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2. Basahin ko ha. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Okay. Yan, napakahirap kasi ng pagtuturo mga kaibigan. Hindi basta-basta ang pagtuturo. Sabi ni James, ang kapatid ni Jesus Christ, yung mga nagtuturo ay mas
mahigpit ang pagpaparusa sa kanila. Do not presume to be teachers because you will be judged strictly. Ito sabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Kaya mga kaibigan, ang kagandahan ng inductive Bible study method kasi nga, hindi ka nagbibigay ng conclusion kung hindi mo napag-aralan mabuti inductively ang scripture. Hindi katulad ng ibang pag-aaral na from general to specific. Meron silang premise. Pagkatapos yung premise na yon, it will be, ipuprove nila yan sa pamamagitan ng pagsusuporta ng mga supporting verses to prove their point. Dito naman sa ating pag-aaral sa inductive, hindi tayo nagpuprove kaagad ng isang point. Hindi ito conclusive kaagad. Bago tayo magkaroon ng conclusion or application, ay kailangan mapag-aralan natin muna sa observation and interpretation at makita natin kung ano talaga ang sinasabi ng scripture. Sa ating pag-aaral, ang tinitingnan natin dito at ang pinag-aaral dito kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Because God say what it means, what He means, and He means what He say. Yung kailangan natin mapakinggan, malaman kung ano sinasabi ng scripture, kung ang layunin ng sumulat, katulad yan. Ang ating pag-aaralan ay ang Gospel of Matthew. So, mayroon sinasabi niya si Matthew at dapat natin maintindihan kung ano sinasabi niya. Ngayon naman, pag natin naintindihan, yun naman ang ipapahayag. Yan ang tinatawag na exposition. Ipapahayag natin, ipapaliwanag natin mga kaibigan upang ito na may makarating sa mga tao na dapat makinabang sa salita ng Diyos. Sapagkat ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ito ay isang kapakinabangan sa mga nakikinig sapagkat ang layo ng salita ng Diyos upang baguhin nating buhay at ang buhay natin maging ayon sa kalooban ng Diyos at tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya mga kaibigan, ang layunin ng ating pag-aaral. Kaya ang ating pag-aaral ay hindi ito exciting. Boring pa nga ito mga kaibigan. Sapagkat pwede yung mga inductive pwede mong gamitin sa isang pagkakataon na mga devotional study. Pero ang paminsan-minsan lamang yon. Pero sa ating gagawin pag-aaral is may book study. Mag-umpisa tayo sa Matthew down to Revelation. At sa kasalukuyan naman mga kaibigan, meron tayong ginagawa ng pag-aaral. Kung araw ng Miyerkules, tayo nag-aaral sa Book of Revelation. At sa Miyerkules, tayo nasa chapter 6 na. Ibig sabihin, meron na tayong prophetical book study. So doon, mapapag-aralan natin, makikita natin kung ano sinasabi ng Diyos sa naharap. Ngayon, meron naman tayong pag-aaral kung araw na linggo, Epistles of Paul to the Romans. So yun naman yung doctrinal. Kasi doctrine is very important. Hindi masama ang salitang doctrine. Hindi ito indoctrination. Doctrine is giving us instructions or giving us instruction or correction. Yan ang kahalagahan ng doctrine. Kasi doctrine is imparting knowledge. And bibigay ng karunungan ang pag-aaral. Katulad ng ating mag-aral sa eskwelahan, mula grade 1 hanggang college, nagkaroon tayo ng kaalaman. Kung tayo magkaroon ng kaalaman, nagkaroon tayo ng trabaho, so nagkaroon tayo ng wisdom. Because wisdom is the application of knowledge. Gaya ng mga kaibigan sa ating gagawing pag-aaral. So, ang ating pag-aaralan sa susunod na bukas. Bukas pala. Bukas, pag-aaralan natin ang Gospel of Matthew. Pag sinabing Gospel, ang ibig sabihin nito ay good news. Yan. Ang ibig sabihin ng good news. Ang ibig sabihin ng Gospel ay magandang balita. At ang magandang balita mga kaibigan sa kasalukuyan, noon pa 2,000 years ago, ang magandang balita, si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay. Yung resurrection niya ang good news. Sapagkat ang
mapapag-aralan natin ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang tao na sumumpalataya kay Jesus Christ ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bilang pruweba, ay magandang mabuhay si Jesus Christ, ang lahat ng mananampalataya niya ay mabubuhay din muli katulad niya. Yung mapapag-aralan natin, yung pinapahayag ng Biblia. So, ang good news ay magandang balita. So, ang gospel, ito binubuo naman ng Matthew, Mark, Luke, and John. 4. Maraming tanong dyan, bakit naman yung Matthew, Mark, Luke, Matthew, Mark, and Luke ay pare-pareho ang sinasabi? Palit-ulit. Sabi, palit-ulit naman. Ha? Kaya yun ba? Sabi, kakatamad magbasa, nakakatamad aral, paulit-ulit lang. Mga kaibigan, yan ang tinatawag na synoptic gospel. Synoptic gospel, ang ibig sabihin ng synoptic gospel ay nakita lahat. No? Seen together. Synoptic means seen together, nakita lahat. Yan, halimbawa, mayroong isang aksidenteng naganap sa isang kalsada, nagkaroon bangga sa sasakyan, mayroong 4 na reporter ang mag-report. So, sa iba't ibang side sila. Mayroon nasa side na sa unahan, sa ibang side naman sa right side or left side or sa likuran. Siyempre, kung ano yung nakita nila sa isang pangyayari, yung kanila i-report na pare-pareho pero may kanya-kanya silang mensahe. Kaya yung synoptic gospel ay magkakapareho nga pero may kanya-kanyang layunin, mga kaibigan. Katulad ng Gospel of Matthew. Ang sumulat ng Gospel of Matthew ay si isang tax collector, si Matthew. Kaya mapapag-aralan natin ang purpose ng pagkasulat ni Matthew sa Gospel of Matthew. This is for the Jews. This is for the Jew. Para sa mga Hudyo at sa mga Jewish Christian. Sapagkat mapapag-aralan natin na si Jesus Christ ay pinapakilala ni Matthew na isang hari ng mga Hudyo. The King of the Jew. Yan ang pagpapakilala ni Matthew kay Jesus Christ sa mga Hudyo at sa mga Christian Jew. Okay. Si Mark naman, ang side niya, ay pinapakilala naman yan si Jesus Christ na isang servant. At ang pagkasulat ni Mark ay para sa Romans. O yung pagsulat na yan ay para sa Romans, mga kaibigan. Kasi, as a servant. Kasi sa panahon na yun, ang Israel o ang kaharian ay ang Kingdom of Rome. Kaya ang gusto ng Rome ay makita lahat ng mga tao ay mga servant nila. So ipapakita naman dito ni Mark na si Jesus Christ ay yung servant doon ni Jesus Christ. Jesus came to serve. As an example of a servant. Then, yung Gospel of Luke naman, ang purpose ng pagkasulat dito ni Luke ay pakilala si Jesus Christ na as a human. The humanity of Jesus Christ para sa mga Gentiles. So ito yung synoptic. May pare-parehong pangyayari, mayroong parables, miracles na maginawa nila, yung miracles ng pagpapadami ng pinapay, pagpapagaling. So, iba't ibang miracles, pero may iba-ibang purpose. So, yung Gospel of John naman, ay kakaiba sa lahat. At ang Gospel of John ay wala dito nasusulat na parable. At ang layunin naman ni John sa kanyang pagsulat ng Gospel of John, mga kaibigan, ay ang ipakilala ang pagiging Diyos ni Jesus Christ, the deity of Jesus Christ. So, ipinanganak si Jesus Christ na ng isang berhen, na si Maria, at siya ay naging tao. So, naging laman. So, yung mga purpose, mga kaibigan. So, sa John kasi, ang pagpapakilala niya kay Jesus Christ, He was God. In the beginning was God, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So, yung Diyos ay nagsalaman, naging human si Jesus Christ. Yan ang pagpapakilala ni John sa Gospel of John. So, yun ang pag-aaralan natin, mga kaibigan,
sa mga susunod na araw. At bukas, mag-umpisa tayo sa pag-aaral natin sa Gospel of Matthew. Kaya mga kaibigan, ang ating gagawin sa ating gagawin pag-aaral. At ngayong araw na ito, at tayo nag-umpisa pa lamang at nag-iimbita para sa inyong pagsama sa akin sa pag-aaral ng New Testament book. Ang pag-aaral ng Biblia, ng book by book, chapter by chapter at verse by verse ay isang pag-aaral na systematic. Kung kukuha man tayo ng mga verses, kasi may mga verses, may mga cross-reference tayo, especially na ang Book of Matthew, ito ay maraming fulfillment ng prophecy sa Old Testament. So, prophecy were made in the Old Testament, kaya ito ipinapaliwanag naman sa New Testament. Kaya kukuha tayo ng mga Bible, ng mga verse, mga cross-references from the Old Testament, hindi para magbigay tayo ng ibang kahulugan. Hindi tayo kukuha ng mga verses to support yung ating premise. Tulad yung prophecy na ipapanganak na isang birhen, sa Genesis 3:15, ang isang bata na dudurog sa ulo ng ahas at siya naman tutuklamin ng ahas. Ito ay na-fulfill ngayon sa New Testament, sa Matthew. Yung prophecy sa Isaiah, yun ay kukunin natin as a cross-references sa mga sinabi ng Diyos noon na kanyang pinatunayan ngayon. So, ang Diyos ang nagpapatunay. Hindi katulad ko, ako'y merong premise, kukuha ako ng isang verse dito sa Old Testament o kaya sa New Testament para isupport ako doon sa aking premise na maaring tama, maaring mali. Yung mga kaibigan, maaring eksakto, maaring hindi eksakto. Yan ang kaibahan natin sa pag-aaral natin dito sa ating gagawing pag-aaral na inductive Bible study method, sapagkat yung ating pag-aaral mag-umpisa sa observation, sa interpretation, hanggang sa application, ay hindi tayo magkakaroon ng conclusion hanggang hindi natin napapatunayan, hanggang sa hindi natin nakikita ang pinapakita ng Diyos natin na dapat nating isagawa sa buhay. Kasi napakahalaga sa ating gagawing pag-aaral yung application nito sa ating buhay. Kasi a study without application is nothing. Sabi nga ng isang nagtuturo na napakinggan nung araw pa, a sermon without application is confusion. So marami nag-aaral minsan mga kaibigan ng Biblia ay lalong nalilito pa. Nagkakaroon ng kalituhan. Kaya napapansin natin mga kaibigan, ang Bible ay ginagamit ng lahat ng mga religion. Ito pinapag-aralan. Bakit nakapagtataka naman, nagtataka tayo, bakit ito nagsisipag-aral ng Bible na to, ay sila nagtatalo-talo. Napapansin nyo pa na mayroong pagtatalo-talo. So, ang pag-aaral natin ng Bible ay hindi para magkaroon tayo ng knowledge, para tayo makapag-debate. So, the purpose of studying the Bible is to apply this to our life. Para i-apply natin sa ating buhay. Hindi yung pag-aaral, hindi nagbabasa ka ng Bible, nakita mo yung verse na to, ito parang verse na to ay para sa aking pare. Itong verse na po na to ay para sa aking kapitbahay. Itong verse na po na to ay para sa aking anak o sa aking asawa. No. When you are reading the Bible, God is speaking to you, not to anybody else. When you are studying the Bible, that is for your application. So kung ano maintindihan mo dyan, dapat mong ipamuhay. Sapagkat ang purpose ng Diyos, ikaw ay mabago ang buhay ng mga tulad ng buhay ni Jesus Christ. Kaya tayo kinatawag na Christian, so our life must be Christ-like. Yun ang purpose ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos is Christ-likeness. Christ-likeness. Kaya nga, sa pagbabalik ni Jesus Christ, mapag-aaral natin yan sa mga susunod, na pagbabalik ni Jesus Christ, makikita niya lahat ng kanyang babalik ay kamukha niya. Anong ibig sabihin? Itsura, no? Katulad niya. Yun ang, kaya nga tayo, Christian na tinatawag na I am nothing without Christ. So, pagbabalik ni Jesus Christ, ang kanyang babalikan ay mga katulad niya.
So sa ating pag-aaral ng Biblia, ang buhay natin magiging kapares sa buhay ng Jesus Christ, hindi ang itsura. Sapagkat hindi magiging katulad ng Jesus Christ, ang itsura natin, tayo Pilipino, yung ba mga European, iba itsura, hindi ang figura, hindi itsura, kundi yung ating karakter, mga kaibigan. Yun ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aaral ng Biblia. Kaya nga sabi ni Paul sa 2 Corinthians, if anybody be in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. So, mayroong pagbabago sa ating buhay. Di ba? Gusto mo natin lahat maging bago ang buhay natin? So, sa ating pag-aaral ng inductive Bible study, ay makikita natin doon ang approach na inductive, makita yung kalawakan. Ito pasaklaw. From specific to general before we give our conclusion. Kasi, anong silbi ng ating pag-aaral kung hindi naman tayo, kung hindi naman ito mai-apply sa ating buhay, kung hindi mababago ang ating buhay, mga kaibigan. So, that is the purpose of our study. At ito ay ating umpisa, introduction namang ito at mga kaibigan, and then bukas ay niimbitahan ko kayo na samahan nyo ko ganap na alas 3 ng hapon ang ating pag-aaral at umpisa na yung pag-aaral ang Gospel of Matthew. So, mabuti sana kung kayo magbabasa ng you read ahead at sabot ng aking makakaya, ipapaliwanag ko ang nilalaman ng Biblia. So, ating nagiging topic bukas ay ang chapter 1 ng Matthew, verse 1 to 17. Ang ano ito, yung specific dito is kingship of Jesus Christ. Yun ang premise niyan. Kingship of Jesus Christ. Ang pag-aaral natin, paano magiging hari ngayon si Jesus Christ? Paano siya magiging hari? Sa verse 1 hanggang 17, yung genealogy ni Jesus Christ, yung lahi niya. Ang title ko doon ay, ating pag-aralan doon ay Kingship of Jesus Christ. Yung pagiging hari ni Jesus. Paano siya magiging hari? So, papakita natin kung paano mangyayari si Jesus Christ yung magiging hari at kailan siya mag-ahari. Okay, nandiyan ang tanong mga kaibigan. Si Jesus Christ ay magiging hari. O si Jesus Christ ba ay hari? Siya ba ay hari? Siya magiging hari at kailan ba siya magkahari? So, yan ang ating pag-aaralan bukas sapagkat yun ang nilalaman, yun ang ating matutuklasan sa unang chapter ng Matthew. Okay, so yan. At tinindihan ko sa inyo mga kaibigan, magiging interesting ang ating study. Magiging interesting ang ating pag-aaral. At saka ang ating pag-aaral, hindi naman mahaba. Hanggang 30 minutes lang. Mapahaba tayo dito ay mga 40 minutes kung hindi ko puputol yung segment. Ito magiging ko dito, hanggang 30 minutes. Sapagkat ito yung daily. Mahirap din mag-prepare niya mga kaibigan. Mahirap mag-prepare niyan ng study. Sa akin naman, mga kaibigan, ako'y matagal na nagtuturo. At yung may ibang tinuturo ko dyan, galing na sa aking library. Pero mas maganda pag-aaralan pa rin yung may mga press revelation, mga sariwa na revelation mula sa salita ng Diyos. Hindi naman yung bahaw. Hindi naman masarap magkain na. Kaya nga sabi, the love of the Lord is pressed every morning. New every morning. So, yung pag-aaral natin ng scripture, yung napag-aralan ko noon, 30 years ago, o 35 years ago, sapagkat 39 years na ako naglilingkod sa pagturo sa 39 years na akong Christian. Marami akong napakinggan, maraming pinag-aralan, nabasa, pero ngayon kinakalawang na. Pero uhugot tayo doon sa mga natutunan natin at kinakailangan pa yung mga bagong matutuklasan natin sa scripture. Yan ang aking ihahandog sa inyo mga kaibigan. Nagagawin kong paglilingkod sa inyo. Okay? Asahan nyo, magiging interesting sapagkat marami kayong malalaman, matutuklasan sa buhay ni Jesus Christ. So, ang ating pag-aaralan dito sa Gospel is the life, ministry, death, and resurrection ni Jesus Christ. So, si Jesus Christ ang ating sentro ng pag-aaral. Kikilala natin siya. Kaya, iniimbita ko kayo na imbitahin nyo rin yung mga kakilala every 3 o'clock in the afternoon, Monday through Friday, sama-sama tayong mag-aral ng Biblia.
Inductive, pasaklaw. Pasaklaw. Ah, inductive. Ano ibig sabihin ng inductive? Yung para ba sa induction of officer. Ano ba, member ka ng isang organization. Ngayon, during the time of induction, siyempre, nandyan yung mga programa, may mga palatuntunan, at pagkatapos, pagdating ng induction, tatayo ngayong inducting officer at tatawagan ang pangalan mo, Juan de la Cruz, tatayo ko ngayon. Yung induction, tatayo si Juan de la Cruz sapagkat bibigyan siya, panunumpayan siya sa kanyang patungkulan. So, induction, tatayo siya. So, kailangan tumayo ang salita ng Diyos. Tatayo siya upang makita natin. So, ating pag-aaral sa salita ng Diyos, tatayo ang salita ng Diyos upang makita natin. Okay? Maraming salamat mga kaibigan at sana ay samahan niyo ako at ipanalangin niyo na tayo ay marami ang maabot at marami ang makakilala sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa pagsasaliksik. At isama niyo rin sa inyong panalangin na sana bigyan ako ng magandang pakiramdam ng Panginoong Diyos sa araw-araw yung aking problema. Okay, maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Ako ang lingkod at kaibigan Eli Gabreo. Hanggang bukas. Ang araw natin bukas, araw ng Martes, umpisa natin ang Gospel of Matthew from verse 1 to 17. At ating tatalakayin dyan yung pagiging hari ni Jesus Christ. Yan. At kung kailan kaya siya mag-ahari. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ako yung lingkod at kaibigan, Eli Gabreo. May the Lord bless you and keep you. Amen. God bless you. Have a nice day.